binigay niyo para mag-share po ako ng salita ng Diyos. Binigay po sa amin ng tema na Thanksgiving. Hindi lamang masasalamat po sa kabutihan ng Diyos sa ating lahat, hindi specialty po sapagkat sa karawan po inyong binamahal na pastor at aking pong kaibigan na si Dr. Ray Malasingay. Ako po ay maestro noong Nobyembre ng 2022, akala ko hindi na po ako makakapagsalita. Pero ang Diyos po ay mabuti at matamatay. Amen? Nakapito ako yung kanan po kaliwang bahagi ng aking katawan. My doctor advised me to have a leave doon sa aking po usual na ginagawa ng pagtuturo at panganganak. While in the hospital, I wrote a will. Kasi baka hindi ako makalabas. Yun po yung pangamba namin eh. So, meron po akong mga bilin sa aking asawa na sinulat, sa aking dalawang anak. Pero ang Diyos mo may ibang plano pa. They plan to use me again, although on a limited capacity, pero mabuti pa rin po ang Panginoon sa pangkalahatan. So ngayon pong umaga, nais kong dalhin ang mensaheng ating sama-samang pag-aaralan. Anyayahan ko po kayong buksan ang mga Biblia sa Lamentations chapter 3. Lamentations chapter 3, simula po sa verse 22 hanggang verse 24 ang ating po babasahin. Hiling ko po na tumayo tayo lahat bilang pag-alam po sa pagbasa sa banal na kasulatan. Lamentation chapter 3 verse 22 up to verse 24. Pwede niyo po ba akong samahang basahin ito? Amen. Okay? Basahin po natin all together, verse 22 up to 24 begin. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not, for they are new every morning. Great is thy faithfulness. The Lord is my portion, saith my soul, therefore will I hope in Him. May God bless the reading of His word. Let's all pray. Panginoon naming Ama, nais po namin masalamatan ka sa pribileyo at oportunidad na nasa sa amin ngayon para muling tuklasin ang iyong mga salita. Pumilos ka po sa aming kalagitnaan. Mag-usap ka sa aming puso't kaisipan at hayaan niyo na magtulak sa amin ang mensahe namin mapapakinggan para ibayan pa namin kayong pagtapatan at aming pong mapaglingkuran habang po kami ay nabubuhay at habang kami nilakas. Samahan niyo po kami sa mga nilipos sa mga sandali. And please, enlighten our mind, bless our hearts. This I pray in Christ's most precious name. Amen. Please be seated. Mari na po tayo mga po. Ang pagbagat po ng aking mensahe dadalhin sa inyo ay forever grateful because God is faithful. Yung pong pasasalamat ay hindi naman po natin dapat minsan pinagkakaloon sa Panginoon natin. Dapat po ituwi-tuwi na. Lahat po na meron po tayo ay kaloob po ng ating Panginoon. Lakas natin, kalusugan natin, blessing na meron tayong hawak sa kasalukuyan, galing po sa Panginoon yun eh. Sa Kanya po nating utang lahat. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi po sa atin na yung pong tao na Kanyang nilikha ay napakalapit po sa puso ng ating Panginoon. Sabi nga noong isang mangangaral, kung isa lamang daw yung po pwedeng masay, gagawin pa rin ng ating Panginoong Diyos na isugo ang Kanyang buntong anak para sa kaligtasan ng taong iyon. Ganun po tayo ka-espesyal. Ganun po tayo pinahalagahan ng ating Panginoon.
As a matter of fact, wala naman po tayo sa ating sarili na ating may pagmamalaki sa harapan ng ating Panginoon na sukat tayo kanyang pahalagahan. Sabi nga ni David sa kanya pong aklat sa Psalm chapter 8, "What is man that thou art mindful of him?" Ano niya ang tao para paglaanan mo siya ng pansin, para bigyan mo ng panahon. Sa katotohanan, wala po naman tayong deserve galing sa Panginoon, kundi kaparusahan lang. Kung meron mo tayong bagay na karapat dapat tanggapin mula sa Panginoon, yan po'y walang iba kundi kaparusahan at kamatayan. We do not deserve to be saved. Katunayan ng Diyos, ang ating Panginoon, mananatili siyang walang hanggan at Panginoon pa rin, kahit na po tayo ay hindi niya iligtas. Hindi po bagong teolohiya yun. Biblical theology po yun. Hindi po mababawasan ang pagka-Diyos ng ating Panginoon kahit po hindi niya tayo iligtas. Diyos pa rin siya at walang hanggan pa rin. Pero bakit kaya tayo ay nagkapitak sa damdamin ng ating Panginoon? From Genesis to Revelation, it records all our failures. Nakatala po dyan lahat ng kabiguan nating mga tao. Pero at the same time, ang Biblia din po ay nagtatala ng katapatan ng Diyos sa ating mga tao. Sa ambang mga bagay at area, ang Diyos ay naging matapat sa atin. Nais ko po magbahagi ng 3. Marami po ito, pero kayo na lamang po magdagdag ng mga bagay-bagay na maaari niyo pong isipin na po pwede po nating makita ang pagtatapat ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Unang-una, God is faithful in saving us. Ang Diyos po, ang ating Panginoon ay matapat sa Kanya pong pagliligtas sa atin. Itatanong ko po sa inyo, ano ba ang nakita ng Panginoon sa inyo at sa akin na sukat tayo ay Kanyang mahalin? Yata wala. Ano, tayo mga tao, pagka nagtanong, bakit ba ako minamahal? Pagka tinanong niyo, misis ko, bakit ako minamahal? Sapagkat pogi ako. Pagka tinanong niyo si Doc Bertie, meron po rason si Ma'am Rose kung bakit niya piniling mahalin si Doc Bertie. Ganun po kasi tayo mga tao, meron tayo nakikita eh. Pero sa Panginoon po, sa God's point of view, ano ba ang nakita ng Diyos talaga sa atin para tayo laanan niya ng matinding sakripisyo, ibuwis niya ang kanyang buhay doon sa krus, magdusa para sa atin, nasapin ang lahat ng kahihiyan. Ano ba talaga nakita ng Diyos? Ano ba ang potensyal meron tayo? Ano ba ang pakinabang ng Diyos sa atin? Sasabihin ko, wala eh. Kasi, kung mangaral po kailangan ng Panginoon, may mas mahusay yung mangaral yung mga anghel. Mas mabilis pa. Tayo mga tao, minsan mainit lang, magpapaantala na sa pagsunod. Kung ang kailangan ng Diyos ay mga awit, sa malamang, mas maganda po ang tinig ng mga anghel kaysa sa atin. Wala ho tayo na may pagmamalaki sa Panginoon kung bakit tayo minahal. But God has been faithful to us. In that we see His faithfulness, number 1, in saving us. Para ho natin ganap na maintindihan, atin pong alamin kung ano baga tayo bago ho tayo iniligtas ng ating Panginoon. What we were before we got saved. Well, the Bible has a lot to say about us. Una, bago tayo nakakilala sa Panginoon, tayo po ay binansagang ungodly. Walang Diyos na kinikilala. Walang Panginoon sa buhay natin, kundi ang ating sarili.
according to Romans chapter 5, if you may please, dito po sa talaan ni Apostol Pablo, sa sulat niya sa mga taga-Roma, dinescribe niya po sa Romans chapter 5 ang mga ganitong pahayag. Sabi po sa verse 6, "For when we were yet without strength, in due time, Christ died for the ungodly." Sino magmamahal sa mga taong ganyan ang buhay? Not only that we were all ungodly, we are all unrighteous. Romans chapter 3 verse 10, "As it is written, there is none righteous, no, not one." Walang matuwid. Wala kahit isa. Third, we were unruly. Pasaway tayo. Matigas ang ating ulo. Gusto natin yung ating lakad ang masunod at hindi yung naisin ng ating Panginoon. As described by Prophet Isaiah, in Isaiah chapter 53 verse 6, "All we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all." Matigas ang ulo natin at damdamin. And fourth, we were all under condemnation. Nasa ilalim po tayo ng hatol. At ang hatol na yan ay sa impyernong walang hanggan. Ito po yung buhay natin bago tayo nakakilala sa Panginoon Diyos. Sasabihin natin, ang Panginoon pala pinagkalooban ako ng kanyang walang hanggang pagpoko. Kasi doon sa krus ng Kalbaryo, kung ating pong aalamin at susuriin, yung pong sinapit ng ating Panginoon doon ay hindi birong paghihirap at kahiya. Doon po sa portrayal ng mga palabas at mga letrato, meron pa hong nakatakip sa pang-ibaba ng ating Panginoon dyan. But in reality, the Lord Jesus Christ was crucified naked. He was spit upon before He was crucified. He was blindfolded. Talagang binuntal siya. Hinamak siya. Lahat ginawa at tinis niya alang-alang sa inyo at sa akin. That's how faithful God is in loving us and in saving us. Purihin po, Panginoon, sapagkat ang kanya pong pagmamahal sa atin ay labis-labis. Kung tayo po ay nag-iisip na kaya po tayo niligtas ng Diyos sapagkat meron tayong angking katalinuhan, hindi naman po kailangan ng Diyos yun. Kung tayo po ay ma-influensya, kaya naman po ng Diyos influensya ng lahat kung nangaisin niya lamang. Pero napakalaking katanungan. Bakit po tayo ang minahal niya ba? Hindi ko maintindihan din yan. Sabi nga ng isang awitin, "The love of God could be within the ocean filled and where the skies of parchment snake. To write the love of God above would drain the ocean dry, nor could the scroll contains the whole, though stretched from sky to sky. O love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure the saints and angels' song." Napakahirapong arukin at sukatin yung lalim, yung lawak, yung tayog ng pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. But suffice it to say, God has shown His faithfulness in saving each and every one of us. Hindi ba kayo masaya na ang Diyos matapat sa buhay natin? Kahit na po tayo may pinagdadaanan sa kasalukuyan, ang Panginoon po natin, makikita at pinapahayag niya po ang kanyang katapatan sa mga circumstansya ating binabata sa kasalukuyan. Mga kapatid at mga kasama, we have all the reason to be thankful to our Lord
because God is faithful. Pangalawa, na nais ko pong bigyan natin ng pansin, not only in the area of saving us, that God has manifested His faithfulness toward us, but second area, God is also faithful in sustaining us. Tayo po ay Kanyang sinusustena sa Kanya po, sa ating po mga pangangailangan sa araw-araw. Yung mga tao na binabaliwala ang ating Panginoon sa buhay nila, malaki ang nawawala sa kanila because they fail to experience yung pong presensya ng Diyos even in times of deepest need. Sa mga mananampalatayang gaya po natin, nagkakaroon po tayo ng kapanatagan kahit na po salat sa maraming bagay, because the presence of God is more than enough for us to be at peace. Kamakailan po, meron po kaming matapat na member na kinuha po ng Panginoon. Nagkaroon po siya ng stage 4 cancer. At yung kanya po mga anak, pati po ang kanyang kabiyak, ay labis po nangulila. He died last March 14. Siya po ang isa, yung kanila pong pamilya, ang first fruit po ng aming ministry sa Valenzuela. Nung siya po ay ma-diagnose last year, napakabilis po ng pag-advance nung cancer. Yung kanyang mga anak, they tried everything, pero ultimately, God has other plan for him. Nung amin po siyang dinadala na at tinatid na sa kanyang dakong paglilibigan, although meron pong pangungulila at malabis na kalungkutan, because yung pong pagpanaw niya ay lumikha ng malaking vacuum sa puso at buhay ng mga mahal niya na naiwan. Pero sa kanila po galing din mismo yung words of comfort. Sabi nila, Papa, sabi ng asawa, mahal, hindi ito huling pamamaalam ko. This is just good night, because we will see each other again. Yun po yung kapayapaan meron tayo. God is able to sustain His grace even doon sa ganung uri ng kalungkutan at matinding krisis ng ating buhay. Dito po sa bahaging ito, mga kapatid at mga kasama, I want us to see kung kanino po pinapaabot ng Diyos yung kanyang pagsusustena. Una, He sustains the fallen. Sino po sa ating mga Kristiyano dito, even pastors and workers, ang hindi po nakaranas ng pagbagsak, pagbabackslide? Lahat po tayo nakaranas niya. But you know what? The Lord has been gracious all the time dahil nire-restore niya po tayo pangulit-ulit. That's how faithful God is. Ako bilang pastor, sa aming church, meron po kami nabibigyan ng sanction because of some issues. Like, mabigat po kasi kaso yung immoralidad Sa amin ako bilang pastor, hindi ko po ikinatutuwa na maglapat po ng disiplina sa aming mga member. Ako po ang unang nasasaktan because we treated each other as one big family. Kung may young people na gumawa ng unequal yoking, automatic discipline po yun But we are helping them to be restored. Dahil naniniwala po ko at ayon din po sa banal na kasulatan na ang work ng church, ang ministry ng church, dapat included din yung restoration ministry. Oo.
Hayaan natin muna na mapaglimi-limi ng tao yung kanyang kasalanan. Papayuhan natin, we will give time counseling them, but we will also be helping them to be restored back to the ministry. Basta magpakita lang na kababaan ng loob at bunga ng tunay na pagsisisi and readiness to be of service again, then the door is wide open for them to be restored. Mahirap po naman i-restore yung mga nagmamalaki pa, pinagmamalaki pa yung kasalanan. Medyo hindi po mainam na yun ay ilagay agad-agad at ma-restore. Pero dun sa mga nagpakita na kababaan ng loob at willingness to change, hindi ko natin sinasara yung pintuan para sila makabalik at magamit po muli ng Panginoon. Alam niyo, si David ang tindi ng kasalanan niya, si Haring David. He was known as man after God's own heart. Ano ba naging kasalanan ni David? Sa 2 Samuel chapter 11, bumagsak po siya sa kasalanan ng pangangalo niya. And he even ordered the killing of one of his most trusted and loyal soldier. Akala ni David makakalusot na siya at naitago yung kasalanan. But he was exposed by Prophet Nathan sa next chapter ng 2 Samuel chapter 12. And David repented and acknowledged his sin before God. Of course, pinaluho ng ating Panginoon si David. Nawala po yung kanyang anak, nahapak yung kanyang kaharian, at marami pang mga masasunod sa pinagdaanan. But when God saw the humility in David's heart and his readiness na magamit muli, ginamit po muli ng Diyos si David. Sinulat po yung maraming salmo diyan. Psalm chapter 32, Psalm chapter 53 na pinaniniwala ang salmo ni David ng kanyang pong pagbabalik loob at pagsisisi sa Diyos. God was able to use him again. God is faithful in sustaining us when we fall. Pangalawa, He also sustains not only the fallen, but also the faithful. Yung mga matatapat, si Apostol Pablo, mga kasama at mga kaibigan, marahil ay hindi lingid sa inyong kalaman na may mga pinagdaanan po siya. Katunayan, sa 2 Corinthians chapter 1, verses 8 to 10, meron po sinalaysay si Apostol Pablo dito na mabigat na pinagdaanan nila habang sila'y nasa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Let me read that. 2 Corinthians chapter 1, verses 8 to 10. Ganito po ang pahayag. For we would not, brethren, have you ignorant of our trouble which came to us in Asia, that we were pressed out of measure, above strength, in so much that we despaired even of life. Halos nawala na sila ng pag-asa na makakaalpas pa sila sa panganib na yun. For we had the sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God which raiseth the dead. Sabi ni Pablo at ang kanyang mga kasamaan dito, hindi na tayo makakaalis dito ng buhay. Ito na ang wakas natin. Pero sabi sa verse 10 ito, sabi, who delivered us from so great a death, and that delivered in whom we trust, that He will yet deliver us. Ang Diyos po'y nagpahayag na katapatan dito sa kanyang lingkod na si Pablo na nagtatapat sa pagtalima at pagsasakatuparan po ng ministry pinagkatiwala sa kanya. Naranasan ko po yan. Nabanggit ko kanina sa aking introduction. November 29, I was admitted in the hospital because of stroke. Ayaw ko pa matigas sa ulo ko eh. Bagay, hanggang naman ngayon, matigas pa rin po.
Napahinuhod lamang po ako na magpa-admit na, dahil sinabi po ni Mrs. Sabi niya, Bobby, pagka may nangyari sa iyo mas grabe, baka kung ano isipin ng tatay mo, ng mga kapatid mo na pinabayaan kita. So please, magpatingin ka na sa doktor. Tama mo siya. Sabi ng cardio ko, kung naantala pa yan ng ilang oras, baka mas malaki damage sa iyo. Ganun mo ba? Sabi nga sabi nung cardio ko, alam mo, Anya, pastor, wala pa akong pastor na naging pasyenteng mabait. Lahat matigas ang ulo. Sana hindi ka kasama doon. Sabi nga, then I realize, Lord, ang buti-buti mo. Ginaganap ko kalooban mo, magtataka sana ako, Lord, nasa kalooban mo naman ako, bakit mo hayaan ito? At that point in time, yung aming pong ministry really needs my presence and supervision. Pero alam niyo po, ang Diyos napakabuti. Because He was able to speak to our congregation, and they are the one mobilizing the ministry in my absence. Sabi ko, kinakailangan ko pa pala ma-hospital para kayo kumilos Minsan, ganun po yung tao habang nakikita ka na nangunguna, sa iyo iniaahatan. Pero nung makitang hindi mo na kaya at na-hospital ka pa at kinakailangan mo talagang pagtuloy yung kalusugan mo, ang Diyos ang nangusap sa kanila para kumilos upang gawin yung dapat yung gawin. And for that, I am grateful to the Lord. Because through that experience, they were able to realize na yung ministry is not a one-man job. Yung ministry po, hindi ministry ni Pastor Bertie, hindi ministry ni Pastor Adina. Ministry po natin lahat. Tama po ba? At kahit na po tayo nahihirapan, makikita po natin ang Diyos matapat sa lahat-lahat. God is faithful in sustaining the fallen. God is faithful in sustaining the people. He is also faithful in sustaining the prey, yung mga mahihina. Meron po kamanggagawa si Pablo na mas bata sa kanya, anak niya sa pananampalataya sa katauhan ni Timoteo. Sa atin din po itong si Timothy. And in 1 Timothy chapter 4, meron siyang iniindang karamdaman sa kanyang sigura. I'm sure may mga pagkakataon na he can no longer perform the ministry that was entrusted to him. Pero ang Diyos at ang ating at si Pablo ay nagbigay sa kanya na He who calls you will give you all the strength necessary for you to fulfill the ministry. Yun po yung ating comfort and consolation. Doon sa mga punto na tayo po ay gusto nang tumigil, God will give us the necessary strength for us to be able to continue. Kahit mahina ka, kahit may iniinda kang sakit, you will find that God remain faithful even in times of sickness, in times of growth. At ang Diyos naman, hindi naman siya naghahanap ng matatalino at malalakas. Ayon nga po sa 1 Corinthians chapter 1, 26 to 29, ganito po ang sinasabi, God had chosen the foolish things of the world to confound the things. For you see your calling, brethren, how that many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. But God had chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God had chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Ang nahanap ng Diyos,
yung mahina, para maging showcase ito na kaya niyang gawin sa mahirap tao. Pinipicture po minsan sa maraming storybook, Bible storybook, si Samson na maskulado katawan. Tama ba? Wala yata ako nakita Bible storybook for children na pinicture si Samson na mapayat, maskulado. Sabi nung isa kong professor sa OT history, ako naniniwala na si Samson dito, ordinary yung katawan lang, may antaglinik. Kasi, pagka maskulado katawan, parang si Incredible Hulk ang katawan, sasabihin, kaya-kaya niya mag-api yung mga kalaban ng mga Philistine. Kasi malakas siya. Kaya-kaya niyang gibayin yun at buhati yung gate na dinala niya ng ilang milya at kinatakutan siya ng mga kalaban niya. Kasi ang laki niyang tao at ang laki pa ng katawan. Sinasabi ko po sa inyo, nakakamali sila. Ordinaryo katawan ni Samson, kaya lamang siya nagkaroon ng supernatural strength every time the Spirit of God will came upon him. Yun ang sabi. It was not because of his long hair, but it was because of the Spirit of God na dumarating sa kanya every time he needed it. Ordinary lamang po siya. Si Pablo, full of weakness siya. Doon po sa sulat niya sa Galatians, sasabihin po na, kaya naman ginamit ang Panginoon si Pablo sapagkat edukado yan, lawyer yan by profession. Pero alam niyo po ba, may iniinda din na kapansanan itong si Pablo. Doon po sa aklat ng Galatia, sinabi po niya, kinakailangan niyang isulat yung kanyang sulat sa kanila sa malalaking titik. May trouble po siya sa kanyang paningin. Sabi po ng mga scholars dyan, ang tawag doon sa sakit ay ophthalmia. Medyo may panlalabo yung kanyang paningin. Kaya kinakailangan niya isulat doon yung kanyang epistle with sa malaking font o letters. Hindi ko alam kung yun po yung tinutukoy ni Apostle Pablo sa 2 Corinthians chapter 12, verses 7 to 9, na thorn in the flesh. Maybe. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, when he besought the Lord Christ, na alisin yung tinik sa laman na yun, ang sabi ng Panginoon sa kanya, "Oh, my grace is sufficient for thee." Yung sustaining grace of God, ang dumating kay Pablo bilang kasagutan sa kanyang hinihiling, sa kanyang panalangin. God is faithful in sustaining us. Alam niyo po ba kung bakit hindi nawawala kaligtasan ng lahat ng sumampalataya sa Panginoong Kristo? It is because of the Lord's sustaining grace. Nag-uuma po biyaya ng Diyos sa atin. There is nothing you can do to lose your salvation. Because our salvation is 100% God's work. Wala akong kinakailangan gawin para ako maligtas dahil yung kaligtasan sa Diyos lahat. At yung biyaya ng Diyos ang nagsusustain sa atin. It is all because of God's grace. Sabi mo ng Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, "For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Nung pong si Dwight L. Moody nagkaroon po ng pag-aaral about the grace of God, he was so overwhelmed. Sabi niya, napakayamang paksain pala yung biyaya ng Panginoon Diyos.
Sinara niya po yung kanyang Bible at lumabas po siya ng kanyang tahanan at doon sa kalsada, nagsimula po siyang kumausap ng tao at sabi at tanong niya, "Ma'am, sir, do you know grace?" Sabi ng mga kausap niya, "Grace who?" And then he went on to explain the grace, the wonderful, the amazing, and the marvelous grace of our Lord. And then afterwards, he will look for another person. "Ma'am, sir, do you know grace?" "Grace who?" And then that was the opportunity for Dwight L. Moody to share the saving grace of our Lord. God is faithful in sustaining us. But God, number 2, God is also faithful in supporting us. Yung pagsuporta at pagtugon ng Diyos sa atin ay may papahid din po yung kanya pong katapatan. Sa paraan ang Diyos at ang ating Panginoon sumusuporta sa inyo sa akin. Una, God is faithful in supporting us in times of our soul. Mumulila tayo, nalulungkot tayo, nag-iisa tayo. The Lord is there to support you. May sinabi po yung psalmist sa Psalm chapter 34, "The Lord is nigh unto them that is of a broken heart." Ang Diyos sa niya ay malapit sa kanila na durog ang puso. Kung kayo man ay dumaranas ng problema sa kasalukuyan, never forget that the Lord is faithful and always will be faithful to you. Number 2, in times of our sufferings, hindi ko kayo nag-iisa. Kasama niyo lagi ang Panginoon. There was never a moment na ang Panginoon ay inabandon na tayo. Nasa isip niyo lang yun. Nasa isip ko lang yung isa. But ang realidad, ang pangako na Diyos sabi, "I will never leave thee nor forsake thee." Amen? Even in times of our failure, the Lord remained faithful to us. God is faithful in supporting us even in our service to Him. Marami yung pastor, minsan, nag-commit. Hindi ko sila mapiplay minsan kasi minsan talaga yung ministry, sa ministry, overload sila sa trabaho, underpaid pa. Hindi pa sila nakakatanggap ng proper support from their members and congregation. Pero ang Diyos, mga kapatid at mga kasama, nagpahayag naman. Sa Galatians chapter 6 verse 9, sabi niya, "Be not weary in well-doing, for in due time we shall be repaid." Huwag lamang tayong bibitaw. Huwag lamang tayong titigil. Yung graduation po natin sa lalo na. Okay? Meron po isang kalahok sa Olympics. Ang pangalan niya po ay si Dennis Rodman. Ewan ko kung narinig na po pangalan niya. Pero doon po sa Barcelona Olympics noong 1992, siya po ay heavy favorites para makasungkit ng gintong medalya para sa kanilang bansa, Great Britain. Doon po sa preliminaries, nanguna na po siya. Doon po sa qualifying rounds, nanguna rin po siya. Doon po sa final rounds, kung saan medalya na po ang pinag-uusapan, siya ang pinapaboran na magkakamit at makakasungkit ng gintong medalya. Pero meron po isang hindi inaasahang pangyayari. Sa 400-meter run, mga 200 metro na lamang patungo sa finish line, nakarinig po siya ng matinding at tunog dito sa kanyang kanang binti. Yung hamstring niya napungit.
Kaya iika-ika na po siya. Napatigil po siya sa matinding kirot na legal ng hamstring injury. At nung papalapit na po yung mga medic para buhatin siya at ilagay sa stretcher, muli po siyang tumayo at patalon-talon at paika-ika na muling tumakbo. Sa kalagitnaan po ng kanyang muling pagtayo, meron pong isang lalaki na dinrate niya po yung security cordon at lumapit po dito sa Keteris Lotmo. Pinigilan po siya ng mga security, pero sabi, "That's my son over there." Panoorin niyo po saglit yung video. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders.
your shoulders, you raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Pero pinag-usapan dito, natapos ng mga taon na ito. Nahirapan ka na, kinakapos ka na, gusto mo nang sumuko, bigo ka na. Pero ang Diyos nakapal pa rin nakakalanin sa akin. When we start being grateful to God, meron pong dalawang bagay ang posible yung maging resulta muna. When we are thankful and grateful to our Lord, He is glorified. Amen. Lalo na ng Panginoon natin. Pangalawa, you are entitled to a more blessing. Mas kagiginiw ka ng Panginoon natin na biyayaan na maraming pagpapala kung tayo ay mapagpasalan. Ano magtutulak sa atin to be grateful? Yung faithfulness ng ating Panginoon Jesus. Never forget that. If you are going through some kind of sufferings right now, just remember, God, our Lord is there. Even if you fall in moments of weakness, kayo na matatapat na members ng Great Shepherd Baptist Church. God, our Lord, is faithful in sustaining you all through life. Let's all step present. Panginoon Diyos, aming Ama, salamat po sa iyong mga salita. You have proven time and again how faithful you are to us. Help us never to forget this important thing. Kahit ako madalas, Panginoon, na in-entertain natin yung thought about thinking. Pero naman itong mga salita niyo ay naging galing sa amin na to keep on pressing on. Continue fulfilling our mission, our call. Nangusap ko po sa iyo, anak, and there is someone here. Sinasabi mo marami pastor, alam mo naman mahirap ang buhay. Alam ng Diyos yung aking pinagdadaan. Pero yung salita niya, muling nagbigay sa akin ng lakas para magpatuloy na. Hindi ko yung question dito kung ano yung reward natin. Hindi yung question dito. How do we finish our race? Just like there is that one. May failure siya, he did not want the expected gold medal of that Olympics. And strong determination to finish the race is there. Yung tatay niya na lumapit para wala na ilaraman yan ating Panginoon. In moments of our weakness and failure, He will always be available to stand by our side. Kausapin mo ang Panginoon na yung kung may pinakita ang Panginoon, anak, dami mga negatibo sa isip mo right now, I want you to set all those things aside
Focus on my promises. Cling to my promises. Hold on to my word. And things will get better. I don't know about you, pero ang Panginoon natin ay lagi yung malagaan. Kasi sa ating lumapit tayo sa Kanya. Kahit anong bigat ang ating dalahin. At pangako siya, tayo kanyang bibigyan. Ang kapahingan, kalakasan ng kanyang sa led by the Lord to come. Dito po sa altar ng Panginoon at ako'y lumusyo. Whatever it is that is bothering you right now, bring it all to Jesus. Bring it all to Him. Sabi nga ng isang namin, you have longed for sweet peace and for faith to it, and earnestly and fervently, but you cannot have rest and be perfectly blessed until you are all on the outcomes. Dahil nga sa atin ng ating Panginoon. Or are you holding something from God? Ang panawagan niya sa ating ngayon. Let's bring it all to our Lord. Psalm chapter 55, verse 22. Cast thy burden unto the Lord, and He shall sustain thee. And He will never suffer the righteous to be moved. That's the Lord's invitation to us. Hearken to God's voice. Listen to the Bible. Amen po. Maraming ngayon po oras ito meron po sa ating kalagitnaan. Pastor, hindi ko po diyan kung saan pupunta po ang aming kaluluwa sa oras na po ay pumanaw. But I want to be certain right in this very moment. Sa pulpit sa po ito, hindi po natin pinapapalong kayo natin sa aming samahan. What we are offering to you is another than ang ating Panginoon. Pagdating mo sa puso mo, kilalanin mo yung makasalanan. Sampalataya mo yung ginawa niyo yung sakripisyo sa puso ka. Bilhin mo niya. At sabi mo, sa oras na ginawa mo ang kapasyahan mo, at tagapisa sa iyo sa Panginoon, bibigyan ka niya ng katapatan ng mga natin. Kaya mo sa ating episode, so please pray for me. I want to accept the Lord in my heart as my Lord and Savior. So yung kayo natin mag-live. Taas mo yung natin natin kayo. Kaya mo sa atin. Let's continue to pray. Pagmamang natin ang Lord. Kaya niyo po kung mga salita na iyayan. Ay manahanan niya sa gana sa ating puso ko. Kahit ang pahong dumating ang pag-ibang among sa buhay. Mas pinili ko namin ang pagpasyahan itong tingka. Dahil yung ikaw kahit magkahirap, knowing lahat naman ng bagay tayo umuha sa atin. And we are always living and we will remain faithful to God. Salamat po sa iyo. Sa iyo magandang loob sa atin sa